Sa sandaling iyon, habang si Xiang ay nag-iisip kung ano ang gagawin, si Shiren, na nasugatan ang kanyang sarili, ay lumabas mula sa ilalim ng sword ni Gu at tumakbo palayo. Sumigaw siya kay Gu Xiang na hintayin siya sa kanyang pagbabalik sa angkan, at hiniling na mamatay na siya. Narinig ito ng mga sundalo ng makalangit na kastilyo at tumakbo patungo sa lalaki. Bueno, naisip ko na talagang walang awa si Hua sa kanyang sarili, dahil sinasadya niyang saktan ang kanyang sarili para lang makalayo. Naisip ni Xiang na napakaraming makalangit na mga sundalo at isang opisyal na hindi nakakaalam ng kaharian, at ang lalaki ay dapat ding magretiro. Naisip ni Gu na sa kanyang bagong bilis, madali siyang makakatakas sa mga humahabol sa kanya, ngunit naalala niya na tila siya ay tinulungan ng prinsesa na makatakas. Naisip ni Gu na dapat niyang kalimutan ang babaeng iyon at tumakbo kung mahalaga sa kanya ang buhay nito dahil hindi niya kayang makipag-away sa opisyal na iyon. Gayunpaman, ang pakiramdam ng tungkulin at karangalan ay humadlang kay Gu na makatakas, at bumalik siya sa lugar kung saan nagaganap ang labanan, nakatayo sa isang puno, na pagmasdan niya ang lupain. Ito ay isang kakaibang bagay, ngunit ang lahat ay nagpunta sa isang lugar, at hindi malinaw kung sino ang nanalo. Naisip ni Xiang na hindi ito mahalaga sa kanya, dahil ngayon ay ligtas na siyang makakabalik sa angkan, dahil delikado pa rin ito sa mga mountain. Sa mga pag-iisip na ito, bababa na sana ang lalaki mula sa puno patungo sa lupa, ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ng ibang tao sa kanyang likuran. Mabilis na nakilala ni Gu ang aura ng Panginoon ng Langit at napatulala sa takot. Tinanong ng nasa likod niya si Gu kung siya ba ang taong sinusubukang iligtas ng prinsesa. Muling tanong ni Xiang na parang hindi narinig ang tanong, sa paghusga sa mukha ng lalaki, binigay ito sa kanya ng hirap na hirap. Tinanong ni Vladika kung bumalik si Gu para iligtas ang babaeng nagprotekta sa kanya at tinawag itong touching. Sa takot pa rin, hindi umimik si Xiang. Isa lang ang nasa isip niya na tumakbo, ngunit matapos subukang humiwalay sa lugar, agad siyang bumalik sa utos ng kaway ng kamay ng Panginoon. Nahulog ang lalaki sa lupa at napasigaw sa sakit. Nakahiga si Xiang na hindi kumikibo at nahihiyang tumingin sa Panginoon na nakatayo sa ibabaw niya. Sinabi niya na ngayon ay titingnan niya kung pupunta ang prinsesa kay Xiang Zade. Mabuti, mabilis siyang tumayo at sinimulang tiyakin sa Ginoo na siya ay nagkakamali. Sinabi ni Xiang na siya ay isang menor de edad na disipulo na hindi pa narinig ang pangalan ng guro, at ligtas siyang mapaalis ng guro, kung saan ang Panginoon ng Langit ay tumugo na kailangan niyang suriin ang isang bagay sa sagot sa tanong ni Gu tungkol sa kung ano siya. Ibig sabihin, sumagot ang Ginoo na magaling si Yang kang alam niya ang kahalagahan ng kanyang kadugo para sa banal na lupain, ngunit bakit sa pagkakataong iyon, umalis siya sa palasyo at lumipat sa Kilian Mountains ng mag-isa. Tinanong ni Gu ang Panginoon kung narinig ninyo ang World Palace, kung saan tinanong ng Panginoon si Xiang kung hindi niya alam na ang babae ay isang prinsesa, ang anak ng Yan Emperor ng Great Yuan Kingdom Yangkang. Ngayong naunawaan na ni Gu ang dahilan kung bakit lumaki ng husto ang dalaga, bumaling ang obispo kay Xiang at hiniling sa kanya na payagan siyang kumpirmahin ang kanyang mga takot. Naisip ni Gu na imposible ito, dahil hindi siya kayang tulungan ng batang babae sa anumang paraan. Malamang, hahampasin ng lalaki ang lalaki. Natanggap na ni Xiang na ngayon na ang huling araw niya, nang biglang may nagpakitang prinsesa sa pagitan niya at ng Panginoon at pinatigil ang pag-atake ng Panginoon. Hindi makapaniwala si Xiang sa kanyang mga mata. Habang tinanong ng Panginoon ang prinsesa kung bakit siya bumalik dahil nakaiwas na siya sa panganib, hindi sumagot ang dalaga, at naisip ni Gu na tila tama ang hula ng matanda. Sinabi ni Vladika kay Xiang na siya ay pinagpala, kung saan siya ay nagtaas ng isang kilay sa pagkataranta. Ang prinsesa, na bumaling sa Panginoon, ay tinawag siyang isang matandang lalaki, at sinabi na siya ay nagsasalita ng labis, at oras na upang bumaba sa negosyo. Naghanda ang batang babae na salakayin ang Panginoon ng Royal Dragon Chi, at sinakta ng una, ngunit nagawa ng Panginoon na iunat ang kanyang kamay at ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi ng Panginoon na ang maharlikang Dragon Chi ay talagang malakas. Gayunpaman, kung ang babae ay nais na talunin siya, ito ay hindi sapat. Sa mga salitang ito, inatake siya ng Panginoon, at nagpa siya ang batang babae na gawin ang suntok,
na ikinagulat ng Panginoon, nang hindi maipaliwanag sa oras na ito. Si Gu, na nanunood ng laban, ay hindi alam kung ano ang gagawin kung kahit ang prinsesa ay hindi makalaban sa Panginoon. Biglang, katangian ng isang batang babae, na may inscription, Royal Dragon Chi. Lumipad si F sa direksyon niya. Kinuha ito ni HC sa kanyang mga kamay, at ang enerhiya ng katangian, kasama ang napakalaking kapangyarihan nito, ay nagsimulang tumagos sa lalaki, na lumilikha ng isang aura sa paligid niya. Sinimulan ng guro ang pag-atake sa batang babae sa mga salita, sa suntok na ito, sisirain ko ang iyong maharlikang Dragon Kai, sa isang ligaw na tingin ng isang baliw, sinimulan ng Panginoon na sumigaw na sisirain niya ang prinsesa. Ngayon, biglang tumayo si Gu sa pagitan ng prinsesa at ng Panginoon, at sa mga salitang nananaginip na matandang lalaki na itaas ang espada sa kanila, kung saan nagmula ang aura ng maharlikang Dragon Kai, ang lalaki ay sumigaw na ngayon, sa buong lakas na kanyang nakalap, ang espada sa kanyang mga kamay ay ang pinakamalakas na sandata, mas malakas kahit pa sa kinakawayan ni Hugh Sharon. And with the words, "Give me your life," the guy waved the blade fled. Tumingin si Echo sa lalaki at galit na nagtanong sa kanya kung paano siya nang ahas na salakayin ang guro. Sinabi ng lalaki na kaya niyang hawakan si Gu gamit ang isang kamay at iniharap ang palad para pigilan ang pag-atake ng lalaki. Ngunit sa sorpresa ng Panginoon, tinaga pa rin siya ng espada, at hindi na ipagtanggol ng Panginoon ang kanyang sarili. Nagalit ito sa lalaki, at muli, galit na sumigaw na si Xiang ay hindi nang ahas na gawin ito. Sa sandaling iyon, nagpa siya ang prinsesa na ngayon ay isang malaking pagkakataon upang salakayin ang Panginoon, dahil siya ay pabaya. Isang suntok ang ginamit ng dalaga, pagkatapos ay bumuhos ang dugo sa bibig ng Ginoo at nahulog ang maskara sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, biglang hinawakan ng prinsesa si Xiang sa kamay at sumigaw, "Umalis na tayo," at nagsimulang tumakbo palayo sa kanya. Matapos lumipat ang prinsesa at Gu sa isang ligtas na distansya, huminto sila upang magpasya kung ano ang susunod na hakbang ng pagkilos. Sinabi ng batang babae na ang kanyang suntok ay nasugatan ng opisyal kaya hindi siya sumunod sa kanila pansamantala. Sinabihan ng dalaga si Xiang na bumalik sa Qingyan sect ng mas mabilis. Tinanong ni Gu ang prinsesa kung ano ang mangyayari sa kanya at kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot ang dalaga na siya ang pinuno ng Great Yuan Country, si Haring Luon, at syempre, may magbabalik sa dalaga. Hiniling ng lalaki sa babae na mag-ingat, dahil ang diablo na iyon at ang katauhan ng Panginoon ay maaaring maabutin siya anumang oras, pinahahalagahan ng prinsesa ang pagmamalasakit ni Gu para sa kanya. Aalis na sana ang lalaki, nang bigla siyang pinigilan ng dalaga at sinabing hindi pa rin niya alam ang pangalan nito. Nagpakilala ang lalaki sa kanyang pangalan at sinabing siya, isang disipulo ng outer sect, ngunit ngayon ay mayroon na siyang bawat pagkakataon na maging isang inner disciple. Nagpasalamat ang prinsesa kay Xiang sa pagliligtas sa kanyang buhay. Bilang tugon, awkward na ipinaalala ni Gu na, sa katunayan, unang bumalik ang batang babae upang iligtas siya. Tinanong ni Xiang ang dalaga kung bakit siya bumalik, dahil kahit ang matandang diablo ay naghinala na nais ng prinsesa na tulungan si Gu bago pa matapos ang lalaki. Dalawang higanting ibon ang lumitaw sa kalangitan na may kasamang samurai. Sinabi ng batang babae na ang mga taong ito ay dumating para sa kanya. Ang mga lalaki ay tumalon mula sa mga ibon pababa sa lupa patungo sa prinsesa. Pagkalapag ng mga lalaki ay lumuhad sila at iniyuko ang kanilang ulo sa harap ng dalaga, ang pinakamahalaga sa kanila, ay nagsabing ikinalulungkot niya na nahuli siya at natakot sa prinsesa at naniniwalang karapat-dapat siyang mamatay sa kanyang pagkakasala. Idinagdag din niya na nais niyang hilingin sa prinsesa na bumalik sa palasyo, at iniulat na nagpadala siya ng mga tao upang hanapin ang lugar upang maiwasan ang pagtakas ng demonyo. Pagkatapos nito, ang prinsesa at tatlong samurai ay umakyat sa mga ibon at lumipad palayo sa kastilyo. Tumayo pa rin si Gu at pinanood silang lumipad palayo saglit, at pagkatapos ay pumunta sa kanyang Qingyan sect, nakatayo sa pasukan ng sect. Naisip ni Gu na natutuwa siya na sa wakas ay bumalik na siya sa paglalakad sa loob ng sekta,
naisip ni Xiang na gusto niyang lumabas upang makaipon ng ilang mahahalagang enerhiya upang mapabilis ang kanyang paglilinang. At sa huli, iba ang ginawa niya. Nagpasya si Gu na mula ngayon, mas mabuti para sa kanya na huwag lumabas at manatili sa sekta upang mahinahong makakuha ng lakas. Biglang tumakbo ang isa sa mga disipulo ng Jianghai sect kay Gu. Binati niya si Gu at tinanong siya kung saan siya nag-aakala na nagsasanay si Xiang. Ipinaalala niya sa kanila na may 3 araw pa bago ang semi-annual intersect exam, at hindi nila ito maaaring palampasin. Bilang tugon, nagtaas ng kilay si Xiang sa pagtataka at sinabing kung hindi ito ipinaalala ni Brother Jianghai sa kanya, hindi maaalala ni Gu ang tungkol sa pagsusulit. Lumapit ang lalaki kay Xiang at tinanong siya sa kanyang tainga kung may nasaktan ba siya sa labas. Tinanong ni Gu kung ano ang nangyari nang wala siya. Sumagot si Jianghai na kahapon lang, may dumating mula sa inner sect para alamin ang kinaroroonan ni Xiang. Matapos marinig ito, napagtanto ni Gu na si Washuran ay bumalik sa sekta kanina nang marinig ito. Nagulat si Jianghai at nagtanong kung paano magkakaroon ng sama ng loob si Brother Gu laban kay Wash Iron mula sa inner sect. Tanging sagot lang ni Xiang ay hindi na mahalaga at susundan din siya nito. Sinabi ni Jianghai na ang Wishirong ay ang ika-28 na ranggo na dalubhasa sa inner sect, at pinaalalahanan na madaling mapatay ng inner sect disciples ang mga outer sect disciples, kaya mas mabuting huwag mo silang guluhin. Nagpasalamat si Gu kay Jianghai sa pagpapaalala nito kay Xiang, at nangakong iiwas na ang Weishi mula ngayon. Gayunpaman, naisip ni Gu ang katotohanan na hindi alam ni Brother Jiang ang kasalukuyang antas ng paglilinang ng Xiang, kaya dapat na lamang niyang tanggapin ang kanyang mabuting hangarin. Idinagdag din ni Jianghai na sila ay mapalad na ang outer sect ay isang masamang lugar na hindi ganoon kadaling makahanap ng isang tao dito, at nangakong hihilingin sa iba na huwag ibunyag ang kinaroroonan ni Xiang. Biglang naalala ni Jianghai na may isa pang tao na interesado sa kinaroroonan ni Xiang na nagulat at sinabing hindi niya naalala na nagkasala siya sa napakaraming tao. Mahinahong sinabi ni Jianghai na napakalimutin ni Gu, at ipinaalala niya na noong huling beses na napahiya si Xiang, isang batang babae ang nakipag-away sa kanya, at ngayon ay may utang siya sa kanya. Agad na napagtanto ni Gu na si Jianghai ay nagsasalita tungkol kay Sister Xia, at tinanong siya kung ano ang gusto niya kay Xiang. Sinabi ni Jianghai na wala siyang ganoong impormasyon, at mas mabuting tanungin ni Xiang ang babae tungkol dito mismo. Matapos ang mga salitang ito, tumalikod ang lalaki at umalis. Naisip ni Xiang na hindi na niya kailangang tanungin si Sister Xia kung ano ang gusto nito sa kanya. Pagkaraan ng 3 araw, ang mga disipulo ng outer sect ay nagsisiksikan sa pasukan ng templo na naghihintay para sa kalahating taunang pagsusuri sa inner sect. Lumabas si Sister Xia sa mga estudyante at humiling ng katahimikan. Ang batang babae ay may hawak na isang scroll sa kanyang mga kamay. Inihayag ng batang babae na sa pagkakataong ito, ang mga kumuha ng unang 10 lugar sa panahon ng panlabas na semi-annual exam ay makakatanggap ng malinis na mga bato ng average na kalidad. Ang unang 3 lugar ay magiging mga table tasks para sa paglilinang ng Qi. Ang mananalo sa unang pwesto ay makakatanggap ng mataas na level technique. Inanunsyo din ni Sister Xia na tanging ang mga antas na umabot sa ika-6 na antas ng pagkakakulong sakay ang maaaring sumali sa pagsusulit. Dapat ipakita ng mga kalahok ang kanilang mga kakayahan sa mas kaunting oras. Inanunsyo ni Sister Xia ang unang pag-ikot sa eskinita na may mga mandirigmang kahoy. Ang unang kalahok ay si Tan Ming. Jianghai ay nagsabi kay Gu na ang kapatid na si Tang Ming ay halos makapasok sa inner sect noong huling pagsusulit at ngayon ay nasa ika-9 na antas ng pagkakulong sa Qi. Tinanong ni Xiang ang isang kaibigan kung may pagkakataon si Tang Ming na makapasok sa inner sect sa pagkakataong ito. Sumagot ang lalaki na, ayon sa mga chismis, sapat na ang 6th level para makapasa sa first round. Ngunit sa katunayan, kahit na ang may-ari ng ika-7 antas ay kailangang pawisan. Naisip ni Gu na ang mga puntos ay nakadepende sa oras ng pagdaan, ibig sabihin ay kailangan mong magpatuloy sa oras na ito, ang sect lord na nakaupo sa trono. Tinanong si Sister Xia kung totoo ba na natalo siya sa argumento.
Ayon sa kanya, ang isang brat mula sa outer sect ay nagawang harapin ang Shia gamit ang kanyang mga kamay, at ito ay naging interesado sa Ginoo. Naunawaan kaagad ng batang babae kung bakit gustong dumalo ng guru sa pagsusulit na ito.